gusto natin i-design yung part na to. Now, usually, kung nakaparallel yan, karaniwan yung design ng substation is almost the same with the other substation. So, ano ba yung mga kino-consider mo pagdating sa isang substation design? So, karaniwan dyan, yung pinaka-reason kung bakit ang nakikita nyo lang sa Paladin to be yung transformer. Akala ko hindi ka papasok. Sabi nila, hindi ka papasok. Ha? Gumaling na. Kanina hindi. Okay. So, yung una natin is yung pag-select ng transformer. So, selection ng transformer. Pangalawa would be yung tinatawag nating switch gear. So, ang switch gear is composed ng circuit breaker, disconnectors, and isolators. But the main purpose nitong tatlong to is just to isolate your system if ever there is what we call a short circuit or there is what we call the fault. Then, kailangan mo rin ng measurement. So, yung measurement natin is just composed of your voltage transformer and your current transformer. Okay, how do you select your transformer? So, transformer sizes must be selected according to the maximum expected load and possibility of future expansion. Conventionally, if mag-perform kayo ng simulation sa Paladin, ang ginagawa nating design standard pagdating sa transformer is 25% increase. So, kung natatandaan yung discussion natin before dito regarding sa load characteristics, yung ginawa natin yung coincident peak, ang gagawin mo sa coincident peak is the times mo na 25%. So, times 1.25. Then, mula sa 1.25 na yon, hanapin mo kung ano yung pinakamalapit na size ng transformer. So, karaniwan, ito yung makikita mo sa isang transformer, yung kanyang power or kVA rating. Siyempre, kailangan mo malaman yung voltage and secondary. Always remember yung voltage natin sa primary and secondary is palagi naka-line to line pag 3-phase. So, kung mag-perform ka ng per phase analysis doon, i-divide natin yan na square root 3. Okay. So, here's an example of transformer natin. Okay, so how do you try to consider that? Sabihin natin nag-compute ka, ito yung naging output. Sa factory, ang kailangan ng factory is 270 kVA, 400 volts on the load voltage side, and no expansion is considered in the near future. The power will be provided by connecting the factory to 33 kV medium voltage level. Choose the transformer. So automatically, 33 kV is your high voltage or your primary, and your secondary would be the 400. Now, sabi kasi wala kang expansion, so gagamitin natin yung 270. Titingnan ka ng datasheet ng transformer. Tumingin ka ng datasheet ng transformer, ang available lang would be 250 saka 400. Automatically, hindi mo pwede gamitin yung 250. Bakit hindi mo pwede gamitin yung 50? Overloading yan. So kung i-run mo yung simulation, magpupula yan. 270 kasi tayo. So, pwede natin gamitin yung 400. Bakit pwede natin gamitin yung 400? Ang reason natin dito, kunin mo 50% ng 400, that is 200. Nandun siya sa required limit natin ng 50% to 100%. So, hanapin nyo kung ano yung standard na yun, but most of the time, you consider only 50% to 100%. So, ang size ng transformer natin for that factory is 400 kVA, 33 kV slash 400 volts. So let's say for instance, bigyan natin ng example. Sana gumagana ito. Yun, easy po. Ares ba ba? Alam mo naman table mo, di ba? So meron tayong tatlong load. Sabihin natin ito load natin dito is 15 kVA, 30 kVA, and 10 kVA. Then, maglalagay tayo ng transformer dito. Now, kung wala kang computation regarding sa coincident demand, sabihin natin, wala kang binigay ng pertinent data or wala kang coincident factor, so anong gagawin natin? Pag-addin mo lang itong lahat. So, pag pinag-add natin lahat yan, ilan yung total natin yan? 55.
Then, iniisip natin mag-expand. So, times ko ito na 1.25. So, pag times natin 1.25 ang 55, ilan yung value natin? 68.75. Wala kang mabibili nito. Hindi mo pwede sabihin sa manufacturer na gumawa ng 68.75. So, ano yung pwede natin gamitin? So, mag-check ka. So, ano yung available natin, ha? So, ano gagawin ko? Yung 188. Kahit wala kang future expansion dyan, 188 pa rin gagawin mo. Bakit? Kasi 55 tayo eh. Ano ba ang 50% ng 100? 50. Which is pasok yung 55, pasok yung 68.75. Pero isang kali, sabihin natin na nag-compute tayo dito, naglagay ka na ng coincident factor, tapos ang coincident fit ko dito ay 40 kVA. Sabihin natin, 40 kVA yung coincident fit. Ano ang size ko? Depende. Considering future expansion, so ano mangyari dyan? 40 times 1.25. Ilan to? 50. Considering no expansion, 40. So ngayon, may dilemma ka. Kasi pag ito ginamit mo, ang gagamitin mo ay 50. Pag ito ang ginamit mo, pwede ka gumamit ng 50 or 100. So, ikaw bilang designer, ano ang pipiliin mo? Pipiliin mo ba yung 50 or yung 100? 100. So, isipin nyo yung, pag sigurado ba tayo na 100 talaga yung pipiliin nyo? Pwede nyo kasi isipin na kung radial type yan, wala ka na ibang pagkukuhanan ng load kung hindi ito tatlo lang. Pero kung sabihin natin, may nakakonect ka dito na separate dito na load, there is a possibility na pwede mong tumaas yan ng 50. Kaya pwede mong isipin na gamitin ko yung 100. Kasi pasok naman ng 50 sa standard. Pasok siya sa 50 to 100%. So, dito papasok inyong decision-making skill, inyong critical thinking, if ever you want to consider na as is siya na 50 or pwede kayong mag 100. So, take note eto kasi nagkataon na sumakto tayo. Hindi kagaya na itong pangalawa eh. Wala tayong problema dito sa pangalawa. Kahit ano mangyari, 100 kVA ka, kahit 55 gamitin mo, kahit 68 gamitin mo, 100 talaga yan. Ito ang problema kasi, consider ko ba mag-expand or hindi ko consider. So, kailangan mo alamin yung demographics ng lugar. Kailangan mo alamin kung may future growth pa talaga. Kasi kung may future growth doon, pwede ako mag-100. Kasi isipin nyo, kung let's say, nag-forecast ka, tapos hindi ka nag-50 kVA. Nag-ano ka lang, nag-48 kVA ka lang, or 49, which is less than 50% ng 100. So, under loading ka na. So, may problema tayo sa part na yun. So, there are things outside ng inyong engineering computation na kailangan nyo i-consider. So, yun yung rason kaya kayo nagko-consider ng mga design criteria, kaya kayo nagko-consider ng mga factors such as constraints and so on. Kasi pwede mangyari na, okay, in terms of computation, pasok. In terms of costing pasok siya. Kaso, sigurado ba kayo na talagang 50 siya in 5 years? So, kailangan mo alamin yung other factors na yun. Kaya hindi basta-basta yung pagko-compute natin pagdating ko. We only talk about here the size lang ng transformer. Wala pa tayong dito pino-consider kung gagawin ba natin siyang Y-grounded to Y-grounded, delta to delta, Y to delta, and so on. There are other things na pino-consider natin. But most of the time, since nasa load side ka, ang karaniwan na connection sa load side is Y-grounded or Y. Kaya automatically ang secondary side ng substation mo or distribution system substation ay papunta na sa mga bahay is karaniwan naka-Y yan. Kasi yung Y namin na yan, sabihin natin may 4 ka na kable dyan, forward yan,
may kasunod pang gagawin. Nakanta na ba kayo? Load balancing na kayo sa system design? Nag-commercial establishment na kayo? Wala pa? Ngayon pala. Okay, so bibigyan ko kayo ng brief idea kung ano gagawin. Pwede nyo gawin ito. Karaniwan kasi, may... Ayos, gawin mo na ayos. Wala na talaga eh. Yung apat sir na online. Hindi, lang. Karaniwan kasi sa isang three-phase system, gusto mo maging balance yun. Balance yung phase A, balance yung phase B, balance yung phase C. Para mabalance natin, ibig sabihin, yung load na pumapasok dyan, pare-parehas dapat. Kung sa line A is 10 ampere, sa line B dapat ay 10 ampere, sa line C ay 10 ampere. Wala kang problema kung three-phase load. Bakit wala kang problema pag three-phase load? Kasi syempre gagamitin na lahat ng wire. Pero yung bahay nyo, TIP, or let's say any residential and small commercial units ay single phase. So hindi mo pwedeng ipilit na ikabit yung single phase sa apat na wire. Nagamit na lang ng dalawang wire. Usually ang ginagamit mo lang is line to neutral or line to line. Depending upon kung commercial established kung kailangan mo ng higher voltage or the lower voltage. So, for example, meron akong load A, load B, load C, load D. Sabihin natin ginamit ko dito yan. So, A, B, C, tapos neutral. Tapos ito ginamit ko dito. Tapos ito ginamit ko dito. Then ito, nagkataon, ginamit ko sa line to line. So, ito, ang magiging value natin is 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 10 ampere. So, gagawa ka ng table dyan. AN, PN, CN, AB, BC, So, A, B, C, and D. Sabi natin, 10 ampere yan. Yung B mo ay 15. Tapos yung C mo ay 20. Tapos nadali ako sa AB natin 10. So, pag-aarin yan, usually ko ilan yung load mo. So, 10, 15, 20, at saka 10. Tapos ito 0 and 0. Now, ang gusto mong mangyari, mag-balance yan. Kasi kung ano yung pinakamalaki, yun yung gagawin mo. So, ito yung gagawin natin. 20. Phase current yan. Ito, syempre, titignan ko. Wala kang ano. Ito lang yung gagawin mo. 10. So, line current yan. So, ilan yung aking line current na total? 10 plus square root of 3 times 20. So, may makukuha akong size. 641 ampere. Okay, kailangan kayo ng size ng wire. Basta ito yung wala. So, lumalabas, kada isang wire mo, ang kaya is 44.64 ampere. So, tingnan mo na lang. 44.64. Ilan to? 10. So, 10 over 44.64. So, less than 50%. Ganun rin pagdating dito. 15 over 44, etc. So, kailangan mo i-balance to para hindi ka magkaroon ng ganun problema. So, take note na ito, papasok dito.
paakyat. Pag umakyat yan papunta dito, ano mangyayari? Siyempre, ang gagawin mong basis would not be 10, 15, 20, and 10. Ang gagamitin mo ay 44. Tapos ito times natin yan ng voltage, yun na yung KVA rating. Kaya, we want to make sure na pag kinonect mo rin yung ating mga single phase load, equally distributed yun. So yun yung reason kung bakit, let's say, kung meron kayong distribution layout na yung mga linya, may nakalagay na ito ay phase A, ito ay phase B, ito ay phase C. Kasi kung lahat yun ilalagay sa phase A, sobrang laki na yun. Parang isipin mo, bumili ka ng isang gamit, tapos hindi mo gagamitin yung ibang parte ng gamit na yun. So, mataas yung capacity mo dito dahil kailangan yung line A mo, pero yung line B and line C mo, wala nakakapit. So, you try to balance it para bumaba siya. So, sabihin natin, bukod dito may nakakapit pa ako na 10, gawin natin 15, 10, 25. Pagdalin na lang natin ito. So, ito na lang. So, pag kinabit natin yan, AN, BN, CN. So, isipin mo, 10, 15, 15, 10, 20, 25. Parang mali. Kasi pag ginanda natin yan, 25, 25, 45. May paraan ba na para mabalance natin siya? So, lipat na to. 45 talis ka, diba? So, lipat natin. Gawin kong 25 sa 10. So, lumalabas 30 sa 40. Meron pa ba ako pwede lipat? Pwede lipat to. 15 tapos 10. So, pag nilipat natin to 35, 30. So, mas lumit siya. Naging 10 na lang. Ang tawag natin dyan, load balancing. So, you want to balance yung load na kinakapit mo sa bawat phases para mapalit mo yung kanyang cable. Gagawin nyo rin yan sa commercial establishment mo, especially kung 3-phase yung connection. And I think 3-phase ang connection nyo. Bisa nyo 3-phase yun. Mapasok nyo yan ng isang substation na 3-phase yun. So, kailangan nyo yung balance yung phase A, phase B, and phase C para yung size ng transformer nyo mapalit. Now, i-upgrade lang natin yan. Pagdating sa distribution system, imbis na binabalance mo yung maliliit na load, ang binabalance mo mga bahay. Sabihin natin, bahay ni Arias, bahay ni Singapore, bahay ni Paras, bahay ni Joy, so, Kaya, etc. Magkakaiba yung mga load nila. So, paano mo sila ipabalance na yung transformer mo ay hindi ganun kalaki? So, yun yung purpose ng patayan. So, kaya meron kayong system design, ginagawa nyo sa system design nyo. Tapos, i-upgrade nyo lang dito. Pagka, imbis na yung binabalance nyo, mga washing machine, mga aircon, etc. Ang binabalance nyo dito, mga bahay, mga commercial establishment, yung SM ba, saan ko ilalagay, and so on. So, yun yung unang integral part bago ka mag-come up nito, ng 270 kV. Kasi yung kasunod, yung pagpili na ng size ng transformer, yung pagpili na ng ratings na madali na yun. Ang kailangan na alamin muna kung ano yung mga computation para mag-arrive ka doon sa 270 na bus. So yan yung first part ng substation, yung transformer. Punta tayo sa second part, yung breaker. Okay, sa circuit breaker, meron kang tatlong kino-consider na parameters. Yung kanyang short circuit, yung kanyang nominal circuit, and yung kanyang nominal voltage. Nominal voltage, wala kayong magiging problema dito. Kung ano man yung voltage, kung saan nakakabit yung substation na yun, yun na yung voltage mo. Kung maglalagay ka ng circuit breaker, for example, ito yung aking substation. So maglalagay ako ng dalawang breaker dyan, primary and secondary. Kung let's say ito ay 33 kilovolts, ito ay 11 kV, automatically yung voltage nito ay 11 kV. Ito ay 33 kV.
At tanong, pwede ba kayo gumamit ng mas bababang voltage? Pwede. Ang mangyayari, masisira lang, mas maliit lang yung operation ng circuit breaker mo. Sabihin natin, originally, ang kaya ng circuit breaker mo ay 5 amperes at 33 kilovolts. Pag ginamit mo yung 400 volts, hindi 5 ampere, ay hindi 5,000 ampere ang kaya ng breaker nyo. Mas maliit doon. So, take note that ang pinapasok mo pa rin naman dito ay power. Since power ang pinapasok mo dyan, volt ampere, so ita-times mo lang siya para malaman mo. And most of the time, mas gusto natin is higher or equal sa rated voltage. So, yun yung unang part. Yung tinatawag natin rated nominal voltage. Punta na tayo dito sa rated nominal current. Ano ba yung rated nominal current? Yun yung inyong tinatawag na current during normal condition. So for instance, ito yung load ko, 15 kV, 30 kV, 10 kV. So ilan yun? Lahat? 55. So ano gagawin ko sa 55? 55 kVA divided by square root of 3 times 11 kilovolts. Sabihin natin 11 kilovolts to. So may makukuha kang current. Yung current na yan yung current na pwedeng umakyat sa transformer. So, ano gagawin natin pagkatapos doon? Pwede ka mag-apply ng tinatawag nating derating factor or mga standards. So, pwede ka mag-multiply ng 1.25, pwede ka mag-reduce ng 80% or mag-divide ng 80% and so on. Yung amount na yun na yung nominal current natin. Or, kung pinag-usapan natin maliliit na bahay, yun yung tinatawag nyo ampere trip. Yung ampere trip na yan yung capacity ng circuit breaker nyo during nominal condition na, for example, nagsaksak si Arias dito sa room na to ng isang motor dahil gusto lang niyang gumamit ng motor dito, tapos yung ginamit niya ng motor is 10 horsepower, sinaksak niya dito sa 230 volts na meron lang kaya ng 16 ampere, ano mangyayari dyan? Mag-retrip yan. Kasi ang kaya lang ng convenience outlet mo niyan at yung pinaka-brand setting na niyan is up to 16 ampere. Kung ang 10 horsepower, titingnan natin yun sa yung conventional rating ng motor or pwede kang gumamit ng rating ng PEC. Sa PEC, may nakalagay doon na pag 10 horsepower, ganitong voltage, ito yung ampere. So yun yung tinatawag nating nominal current. Mas kilala natin siya sa tawag na ampere trip pag ang pinag-usapan natin maliliit na bahay. Yung mga bahay or mga commercial establishment. Okay. Wait lang. Nandun pa lang tayo. Nominal pa lang tayo. Now, ano ibig sabihin ng ampere frame? Yan yung size kung saan mo pwede ilagay yung breaker. Pagdating sa substation, wala ka ng ampere frame. Kasi ang nilalagay mo na lang yung mismong breaker. Kumbaga, wala na siyang, may sarili siyang enclosure o wala na siyang enclosure. Hindi kagaya pagdating sa residential, commercial, or industrial, automatically meron yan. So for instance, ito, makita niyo may enclosure to, diba? So may specified na ampere frame na pwede kang ilagay dyan. So ano ibig sabihin pag meron kang 15 ampere frame, 20 ampere frame? Ang ibig sabihin nito, pwede ako maglagay ng 20 ampere frame, pwede ako maglagay ng 10 ampere frame, pero hindi ako pwede maglagay ng 20 ampere frame. Kasi hindi kasi yung 25 ampere sa 20. Ang pinakamalaki lang ng pwede mo ilagay is kung ano yung size niya. Kaya ang tawag sa kanya is ampere frame. Kasi i-base mo lang sa kung ano yung pwede mong isaksak sa frame na yun. So yun yung ibig sabihin ng ampere frame. Sa atin, pagdating ng distribution, transmission, or even generation, wala ka ng ampere frame. Ang tawag lang natin sa kanya is nominal current. So nominal. Ito is during normal operation. Ibig sabihin, wala kang ginawang kasalanan or wala kang ginawang kalokohan sa system mo para magkaroon ng increase ng current. Sabihin lang natin, nagkamali lang isang tao, nagsaksak, nagdagdag siya ng load na hindi dapat idagdag. So tawag natin doon, nominal current. Now, meron tayong isang tinatawag, yung short circuit breaking current or mas kilala sa tawag na 1 ampere. 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 1 ampere.
Kain. Kain. Kiloampere interrupting capacity. So ano ibig sabihin nitong kiloampere interrupting capacity? Ito yung current na kaya ng breaker para magbukas siya if meron tayong nangyaring abnormal condition sa system. For example, pinagawa ko kay alias, pinashort ko yung saksakan. So magkakaroon ka ng short circuit yan. So pag nagkaroon ka ng short circuit yon, may biglang taas ng current yun. Yung taas ng current na yun is naka milli or microsecond. Diretso yung backyard, papunta na doon sa demand side natin or whatever. So if let's say, ito yung aking utility, ito yung aking substation, then meron ako ditong load, tapos may mga loads pa ako dito, then ito may load. If ever, let's say, nagkaroon ako ng short circuit dito, ano dapat ang unang magbubukas? Kung may breaker ka dito, ito dapat ang mag-open. Pero kung wala kang breaker dito, ang mag-open ay ito. Ang problema, pag nag-open to, wala ka ng supply dito. Ang supply mo na lang, wala, drop putol na. So, kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag naman natin na kasunod na protective device for the coordination. So, ano ibig sabihin ng protective device coordination? Proper opening ng mga circuit breakers para yung for ng protection system mo para hindi ka magkaroon ng unwanted trip. Yan yung parang ayaw namin mangyari kung let's say nakatira kayo sa condominium or let's say sa mga malls or sa hotels. Minsan ang problema dyan is pag sinabi na lang bawal maglagay ng heating equipment or let's say ng mga heaters etc. Naglagay. So nung naglagay yung buong floor, walang kuryente. Imbis na yung unit na yun, mali yun. Bakit mali yun? Dapat pag let's say for example naglagay si Arias ng heater sa condo unit niya na dapat hindi maglagay, ang mawawalan ng kuryente lang dapat si Arias na. Hindi niya idadama yung buong floor. Pero minsan kasi hindi maayos yung coordination niya, nadadama yung buong floor. So hindi maganda yung tinatawag natin protective device coordination. So ang habol natin is ma-coordinate natin siya properly. So we would have a separate topic to by final sa power system. After natin tinatawag natin sa short circuit analysis. Kasi hindi mo pwede kunin ang current rating kung hindi ka mag-short circuit. Paano mo gagawin ito? Kailangan mo i-convert ang single line diagram mo into a circuit, then mag-short ka lang. Kung saan mo gusto magkaroon ng short circuit para ma-design mo yung breaker. So for instance, ito. Pwede ko i-convert yan into a single line diagram into a circuit. So ito yung aking utility, yan yung reactance mo. Ito yung transformer natin. Pagkatapos ng transformer, may dalawang parallel. Yung isa natin yung load na directly sa ground. Then yung isa natin is may dalawang load na nakaparallel. Or directly sa ground na lang. So ang gagawin lang natin, ano yung magiging size nito pag pinutol ko to? So ibig sabihin, pag pinutol ko, ito, i-parallel mo dito automatically 0. Kasi di ba ang value natin ito ay 0. So pag nag-ohms law ka, ohms law, voltage over reactance is current. Kung dito ka nagputol. So may size ka na ng break kang kain dito. Then kasunod, nilipat mo yan dito. Para ito naman yung magamit mo. So mag-short ka ulit. Mag-ohms law ka lang ulit. So voltage over yung impedance na yun, may kain ka ulit. And so on and so forth. So that's the reason kung bakit nagpe-per-unit kayo. Kasi hanggang dulo yung gagamitin yun. Hindi nyo pwedeng gawin to or hindi nyo pwedeng gawin yung mga breaker sizing nyo kung wala yun. Now, ang tanong,
Ano yung rating na to? Saan nakukuha? Kasi sabihin natin, sir, nag-compute ako dito. Ang nakuha kong computation is, for example, is 9.37 kiloampere. Wala akong mabibili na breaker na may ganyang current rating. So ang tanong, ano yung gagawin mong size niya? Good. So kung ito yung available, ang gagamitin ko ay 12.5 kiloampere. Yun na yun. But you need to remember, common misconception, ang circuit breaker hindi nagpre-prevent ng short circuit. Hindi siya nagpre-prevent. Ang ginagawa lang niya ay isolation. Bakit natin gusto i-isolate? Kasi tatandaan nyo, pag may short circuit yan, automatically, babalik yan paakyat. Pag let's say, ground mo yung load, wala na siyang dadaanan. Akyat na ulit yan. Kasi mas mataas ang resistance ng earth kaysa sa resistance ng mga transformer mo. So automatically, aakyat yan. Now, para hindi na siya umakyat, maglalagay ka ng breaker. Pag naglagay ka ng breaker, magbubukas yan. Pag nagbukas yan, open circuit. Ano ba meron sa open circuit? Walang current. Diba? So hindi natutuloy yung current paakyat. So take note ang circuit breaker, ang ginagawa niya is just for isolation. It's not prevention. It's not stopping yung short circuit. I-isolate mo lang para hanggang sa magtagal, mawawala yung current. Okay. Now, may problema sa circuit breaker. So, ang problema sa circuit breaker, for example, may single line diagram ka. Ito yung mga breakers natin. Then, ito yung aking kasunod. Tapos, papunta siya, for example, sa isang pump generator. Let's say, dito ka nagkaroon ng short circuit. So, ang tanong, ano ang bubuksan ko dyan sa dalawa? Ito ba or ito? Kasi pag ito binuksan ko, papunta siya dito. Pag ito naman binuksan ko, papunta siya dito. So, ang tanong, may utak ba ang circuit breaker? Walang utak ang circuit breaker. Para kumbaga sa isang club, yan yung bouncer mo. Pag kuha na yung utos ko sa bouncer mo, yun ang gagawin niya. So, may additional tayong dinatagdag dyan, which is our relay. Yung relay na yan would be your brain sa protection system. So, ang gagawin ng relay is depende sa type. For instance, we talk about distance relay. Pag pinag-usapan natin yung distance relay, i-measure niya kung saan mas malapit yung current. Mas malapit ba siya sa breaker A or sa breaker B. And yun yung magdidikta kung ang magbubukas ba si A or si B. So, ang relay would just give the instruction kung saan siya magbubukas. So, yun yung part natin sa kali. So, don't worry, pag-usapan pa natin yan, huwag kayo maglala, latter part ang kali rating or short circuit analysis. But, ang initial part nyo dyan will be to get it based on nominal voltage and rated current. Another component is yung tinatawag nating load break switch or yung disconnector. So, ang disconnector or mas kilala natin sa tawag na switch gears are mechanically and terminally kept withstand short circuit and they operate the same as a circuit breaker. Ang problema lang nito is mas madalas ang switch gear natin or yung mga switch disconnectors natin, ito yung mga high voltages na talaga. Or yung makikita natin sa labas, sa substation. Kung titignan niyo yung substation, yun yung una niyo makikita sa labas na parang patusok-tusok tapos may parang switch doon na nag-open. So, ang ginagawa natin ito, same principle as ito. Ang problema kasi, kaya switch gears ang ginagamit natin dito kasi mas mabagal ang current mo. Kumpara pag breaker kasi kailangan mo mas mabilis na response. So, yun yung difference nila. Then, another type, ginagamit ko rin natin is yung mga isolators. So, halos magkaparehas sila ng itsura ng switch gear kung titingnan natin. May tatlo ka pa rin phase,
ito pa rin yung switches mo. And mas madalas, ginagamit rin natin yan sa, let's say, may dalawa kang substation na i-isolate yung isang substation with one another. So, same principle pa rin ang disconnectors natin or isolators with your circuit breakers and your switchgear. Ang difference lang nila, take note, would be kung saan mo siya i-apply. Circuit breakers are more used pag nandun ka sa side na kailangan mo ng faster responses. Kaya nga mapapansin nyo, if let's say, ito pag-usapan natin, mas mabilis, yung mga breakers na ginagamit natin dito, mas mabilis ang response kaysa sa breaker na gagamitin mo yung papuntang poste ng Meralco. Minsan nga, ginagamit natin papuntang poste ng Meralco ay fuse kaysa breaker. So ano rason natin doon? Kasi bukod sa mas mura ang fuse at mas kaya niya yung environment, mas matagal kasi bago mag-open yun. Isipin mo na lang kung parehas na circuit breaker yon at parehas nila na sense kaagad yung pagtitrip ng certain component mo. Eh di, imbis na yung bahay mo lang yung nawalan ng kuryente, lahat ng bahay mo sa subdivision nawalan. Kasi nga, pag mabilis yung response. Okay, and another reason kung bakit circuit breaker rin ang ginagamit natin dahil mas maganda ang breaker kasi pag ginawa mo yan, pwede mo na rin inuwag kaagad. Hindi kagaya pag fuse, pag malamang nakapagpasabog na kayo ng fuse, di ba? Di ba may wire yun? Pag naputol yung wire na yan, wala na. Bili na kayo ng bago. So, bili na kayo, gastos na ulit kayo ng piso, 2 piso, 10 piso. Kailangan sa palitan na. So, yun yung difference nila. So, hindi necessarily kailangan lahat ng gamitin nyo ay breaker. Pwede kayo gumamit ng fuse, o pwede kayo gumamit ng disconnector, pwede kayo gumamit ng load break switch. Walang problema doon. Kailangan nyo lang alamin kung saan siya i-apply. Pero kahit saan, pwede kayo maglagay ng load break switch. So, kung ayaw gamitin yung breaker, pwede mong gamitin dyan fuse. Wala namang problema. Kaso ang problema pag nasira yung fuse, kailangan mong palitan agad. Hindi kagaya pag nag-trip yung breaker, as long as hindi sira yung kanyang mechanical component, pwede mo siyang gamitin ng gamitin. So yun yung difference natin. Okay. Now, next component is voltage transformer and current transformer. Saan ginagamit yan? Usually sa measurement. Kasi take note, relay tayo. Ang relay is MCU, microcontroller unit. Ang value niyan is DC. Typically, ang rating natin is 5 to 20 volts. Kung ang ipapasok mo sa kanya ay 400 volts AC, sira na yung relay ko. So, para hindi natin magawa yan, gumagamit tayo ng voltage transformer. So, ang voltage transformer is just converting high voltages to low voltages and vice versa. So, for instance, ito, pwede mong gawin is gagamit ako ng voltage transformer na ang primary ko ay 33 kV. Tapos yung secondary niya ay 100 volts lang. Mas madali na i-convert ang 100 volts AC papuntang DC. So, yeah. Now, aside from here, kung meron ka, ang connection ng voltage transformer is always in parallel kung saan mo siya magme-measure. Ang current transformer is always in series. Okay, may mga kino-consider tayo sa voltage transformer such as yung tinatawag natin accuracy class, yung tinatawag nating metering po. So karaniwan sa accuracy may kino-consider ka ng mga value. So yung accuracy ang ibig sabihin, kung ang reading natin is 100 ampere, tapos meron kang 10% na accuracy, 10% na loss, ibig sabihin, pwede ang reading ko is 90 to 110. So yun ibig sabihin. So for